Magandang umaga po mga kapatid. Amen. Kamusta po ang ating umaga? Nakatulog naman po ba tayo ng maayos kagabi? Amen. No? Nakapanalangin po ba tayo sa Diyos bago po tayo ay tumalo dito? Amen. So napakalaga po ng ating topic na lagi na tayo nananalangin, lagi natin tinataas sa Diyos ang pasasalamat, ang pagsamba, no? At tunay na ang Panginoon ang patuloy na kumilos sa ating buhay, maghari sa ating buhay. Katulad ng naibahagi ko kagabi sa Men's Fellowship, it's all about a life of service to God, no? Na ang ating buhay ay buhay na paglilingkod, no? At ang ating pagkatawag sa ating mga kapatid sa lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos. Amen. At hindi para sa pansarili, no? Hindi sa kung anong motibo, kundi ang motibo natin ay yung katulad ng motibo ng Diyos, walang iba kundi pag-ibig. Amen. Sabi nga dun sa 1 Corinthians 13, sabi ni Apostle Paul, magkaroon man tayo ng kaalaman, no, sa salita ng Diyos, malaman natin at buong pananampalataya meron tayong kapangyarihang magpalipat ng bundok mula sa silangan at kanluran, no? Pero wala tayong pag-ibig, wala rin po yun. Amen. So sa paglilingkod po natin, dapat po may pag-ibig ang ating motibo lagi. No, kasi po kapag hindi, tiyak na ikaw ay mapapagod, ikaw ay magsasawa. No? Naalala ko yung tanong ni Pastor Jim kagabi, suli dito yung sawa ng maglingkod. Ano po? Sino dito yung sinasabing sawa ng magbigay, mag-effort, maglingkod sa Panginoon? No? Let us check our hearts. Mga kapatid, ano bang motibo natin sa paglilingkod? Kasi ang sabi nga, kung talagang meron tayong real relationship sa Panginoon, no, hindi pwedeng hindi tayo maglingkod. Amen? So, ang title po nito, mga kapatid, Make No Provision for the Flesh. Yan po. May kinalaman yan sa ating paglilingkod. Kaya pala, maraming mga Kristiyano, no, sabihin na natin na hindi nakapagpatuloy sa paglilingkod dahil, naghari yung pita ng laman. No? Tandaan po natin yung ating serye, magkalaban po ang spirito at ang laman. No? At sa ating paglilingkod, laging tinutukso, no? Ang ating laman, temptation everywhere, no? Lalo na yung sa social media, sa mga bagay na nakikita natin, no? So let us not permit, no, yung laman ang maghari. Sabi ni Apostle Paul, basahin natin Romans chapter 13 verse 11 to 14. Gawin ninyo ito dahil alam ninyong panahon na upang gumising kayo. Ang pagliligtas sa atin ay higit ng malapit ngayon kaysa noong tayo'y unang sumampalataya sa Panginoon. Namamaalam na ang gabi at malapit nang lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng masasamang gawain at italaga natin ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya, magulong paglalasing, mga kahalayan, mga kalaswaan, ang alitan, mga inggitan. Gawin ninyo ang Panginoong Jesucristo bilang sandata at huwag ninyong pagbigyan ang laman upang masunod ang mga hilig nito. Amen po. Napaka-klaro, napakaliwanag na sinabi ni Apostle Paul. No? Mga kapatid, muli, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa mundo. Amen? Hindi natin alam. Tulad ng kaibigan ko, medyo bata pa yung magulang niya pero namatay, no? Biglaan, no? So, mga bagay na hindi natin alam, mga kapatid, isa yon sa yung hangganan natin dito sa sanlibutan. Pero ano ba yung nagmamatter sa ating existence? Yung ating paglilingkod, yung ating relasyon sa Panginoon. Yung ating pananampalataya sa Kanya. Kaya nga paalala ni Apostle Paul, no? Gawin ninyo ito. Ano yung gawin natin? Yung lumakad tayo sa pananampalataya. No? Dahil alam natin ang panahon ngayon, no, ay ang malapit ng lumiwanag, sabi doon, namamaalam na ang gabi. No? At ang pagliligtas sa atin ay higit nang malapit ngayon kaysa noong tayo'y unang sumampalataya sa Panginoon. Layuan na natin ang lahat ng masasamang gawain. No?
Ano po ba yung mga masasamang gawain? Paano natin malalaman kung masama o hindi ang isang gawain? No? Sa pagbabasa po ng salita ng Diyos. Kaya yung discipleship, napakahalaga mga kapatid. Yung meditation, napakahalaga. No? Sinasabi natin, gusto natin malaman kalooban ng Diyos, pero hindi natin binabasa ang Biblia, malayo. Malayo mga kapatid. Hindi tayo nakikinig sa payo ng salita ng Diyos, malayo ho tayo sa mga pinapagawa ng Panginoon. Tunay na tayo ay malalamon ng sistema ng sanlibutan. Kaya ang sabi ng Apostle Paul, mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing, kahalayan at kalaswaan, sa alitan at inggitan. Ito pong mga issues na ito yung mga nasa sanlibutan. No? Mga gusto lang magulong pagsasaya, paglalasing hindi lang sa alak, kundi sa maraming bagay sa sanlibutan, mga kahalayan, no? Yan ang ginagawa sa sanlibutan, mga kalaswaan, alitan at inggitan, showbiz, balita, showbiz, no? Chika minute. Yan ang pinagkakaabalahan eh. Patungkol ho yan saan? Sa laman. No? Kaya po kung ang Kristiyano ay mas maraming oras sa mga bagay na ito kaysa sa Panginoon, no? O pananampalataya, paglilingkod sa Diyos, no? Tunay nga na hindi tayo lalago sa Espiritu. No? Kaya sabi sa bandang huli, gawin ninyo ang Panginoong Jesucristo bilang sandata. No? At huwag ninyong pagbigyan ang laman upang masunod ang mga hilig nito. Ano po ito? Utos ba ito? Yes. Pag sinabing huwag, no? Kadalasan kasi sa mga tao pag sinabing huwag, yun yung ginagawa eh. No? Huwag kang tatawid. Nakamamatay. Tapos, iniba yung version, no? Huwag kang bawal tumawid, may namatay na dito. No? Tapos yung tumawid, may dala pang Bible. Late na ako sa church. Ano po kaya ang nangyayari, no? So, mga kapatid, pinapamanhig sa atin ni Apostle Paul ang salita ng Diyos na huwag natin gugulin ang panahon sa laman. Amen? Magkaroon tayo ng Bible reading plan, yung spiritual disciplines, prayer, devotion, fasting, giving. Amen? At yung ating mission, huwag natin kalimutan yung ating Great Commission, yun ang ating isagawa. Amen? Nang sa gayon, ang ating espiritu ay lumago at lumakas. No? May panahon po ba tayo sa pagbabasa ng Biblia? Mga kabataan, hanggang sa ating mga young at heart, kung binabasa natin, Wattpad, yung manga, anong binabasa natin? Tinatapos natin yung 1,000 episodes ng One Piece, pero hindi man lang tayo makabuklat kahit isang chapter. Yung mga anime, no, ang dami nating panahon dyan eh. Di po ba? Social media, madami tayong panahon. Makibalita sa ibang tao, di ba? Pero doon sa magandang balita, hindi natin binabasa. Nagtataka pa ba tayo kung bakit maraming mahihina sa espiritu? Hindi nakatakataka yun. Bakit? That is the evidence na may mga mas maraming bagay na oras kang ginugugol sa mga bagay sa laman. No? Apostle Paul turned his attention to the end times. We are in the last days. No, ano ba yung malapit? Linawin natin, no? Ano ba yung malapit? Ang katapusan ba ng mundo? Malapit na? Hindi. Ang malapit yung pagbabalik ng Panginoong Hesus. Yun ang malapit. Pero katapusan ng mundo, kung pag-aaralan ng Biblia, hindi. Sobrang layo pa. Pero ano yung malapit? Malapit ang pagbalik ng Panginoong Hesus. Kaya po, end times. No? Apostle Paul is encouraging Christians. Kaya nga, let us encourage one another. I encourage you, church, na magkaroon tayo ng Bible reading plan. No? Na next year, yung goal natin, no? Or
from today to next year, ang goal natin, mabasa natin ang buo ang Biblia. Amen? Dapat may goal tayong ganun eh. Kung ilang years ka na sa Panginoon, pero wala ka pang goal na ganun. So, hindi po nais ng Panginoon na tayo maging mangmang sa mga pangyayari sa ating kapaligiran. Bakit nadideceive ang isang tao? Dahil hindi niya alam. Yung dinadaya ba, alam niyang dinadaya siya? Hindi. Kaya nga siya nadaya eh. No? Kaya siya nadaya kasi hindi niya alam na nadaya siya. Tama po? Pero paano malalaman na dinadaya ka? Dahil meron kang basihan. Meron kang standard of righteousness. Meron kang basis of the truth. Kaya ikaw ay malaya sa kahit anumang mga bagay sa laman. No? So, kaya sabi, gumising ka. Gising ba yung katabi mo? Amen. Natutulog yan. Gumising ka. Sabi doon, wake up from your slumber because our salvation is nearer now than when we first believed. No? Sabi doon sa verse 11, with the end of the age in view, ang conclusion ni Apostle Paul, ang sabi niya, put on the Lord Jesus Christ. Doon sa bandang hulihan, sabi niya, gawin ninyo ang Panginoong Hesukristo bilang sandata. Paano pong mangyayari yun? Na yung put on o isuot ang Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Paano mangyayari? Sa pamagitan ng pagsampalataya, pagbabasa, pagme-meditate, no? Again, mga kapatid, kung hindi mo nabasa, hindi mo na-meditate, hindi ka makakasunod. Tama? Halimbawa, binasa mo lang, hindi mo mineditate, hindi mo pa rin masusunod yun. Dapat binasa mo, mineditate mo, no, kasama ang panalangin at pagsasakripisyo, and voluntarily meron kang pag-aayuno, at doon mo palang masusunod ang gawain ng Panginoon. Amen? Kaya nagtataka ka, bakit hindi ko masunod-sunod? No? Ang kalooban ng Panginoon sa buhay ko. Alam ko namang mali ito. But it feels right to my emotion. No? I know this is wrong, but it feels right for me. So bakit di natin masunod ang salita ng Panginoon? No? Dahil may mga oras pa tayo na ginugugol para sa laman. No? Para sa mga issues of this life. No? So, magkaroon tayo mga kapatid ng goal sa buhay. Ano ba ang goal ng Christian life? To be Christ-like. Amen? Maging kawangis, katulad ng ating Panginoong Kristo. Amen? Kamusta po ang ating goal na yan sa ating buhay? No? O baka yung goal mo is gayahin yung ibang tao? No? Kasi meron ka sa kanyang inggit. No? Gusto mo siyang maging katulad. No? Kaya sabi, with the end of the age in view, ang conclusion, put on. Ano ang conclusion? Ang solution? Put on the Lord Jesus Christ. Who is the Lord Jesus Christ to you? He is the living Word of God. So, paano mo maisusuot ang Panginoong Sus sa buhay mo? Dapat laging punong-puno ka ng salita ng Diyos. Amen. Madadaya at madadaya ka kung hindi ka punong-puno ng salita ng Diyos. No? So, let us wake up, mga kapatid. It's time to wake up. No? Make no provision for the flesh to gratify its desires. Instead of wasting precious time satisfying lustful and selfish cravings, Apostle Paul roused believers to clothe themselves in the righteousness of Jesus Christ. Kaysa gugulin natin ang ating mga sarili sa mga pita ng laman at sa mga pangsariling kagustuhan, no? By the way, paano natin matatalo yung cravings? Selfish cravings. Ano ang example ng Panginoon? Nabasa kanina sa devotion, watch and pray. The spirit is willing, but the flesh is weak. Ano pong ginawa na pinakita ng Panginoong Jesus? Magbantay at nanalangin
At syempre siya ay nag-ayuno. No? So, kailangan madisiplina ang ating katawan. Matalo natin mismo ang ating sarili. So again, kasama sa laban natin, mismo ang ating sarili, kalaban natin. Ephesians chapter 4, verse 22 to 24, iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Ito po ay utos din. No? Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. No? At anong sabi? Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao. Papaano kaya? No? Papaano ang isang tao ay maiiwan niya yung dati niyang pamumuhay? Papaano niya maihuhubad yung dati niyang pagkatao? Anong sabi sa verse 23? Ito ang solusyon. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Amen. Unless a man has a renewed mind, he cannot get rid of his past. Amen. Hanggat hindi nababago ang pag-iisip ng tao, no? Hindi natanggap ang salita ng Diyos, mananatili siya sa dati niyang pamumuhay. Amen. Sabi pa sa 24, at ang dapat, pag sinabing dapat, no? Yun ang kalugod-lugod sa Diyos. Yun ang dapat. Dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Amen. No? I don't judge you, church, no? Pero ikaw ang nakakaalam ilang taon ka na sa Panginoon. Maybe a decade? Or kung dito ka na first day ng DOCGM, that's 12 years. No? So, what is our position spiritually? No? Tayo pa rin ba ay may mga bagay sa ating buhay na pang nakaraan pa, pang luma pa? No? I don't judge you. Examine your heart, church. No? Kasi it's been a decade or more. Diba? Pero walang change of heart eh. No? Malalaman mo mismo sarili, may pagbabago kasi ikaw mismo makikita mo yan. No? Pero kung walang pagbabago, na kanino ang pagkukulang? Yun ang next question. Sa pastor ba? Sa Diyos ba? It's about your intention. It's about your choice. No? Nabanggit din kanina, kung Sunday goer ka lang, wala ho. Hindi po maglalago sa espiritu. Pero kung ikaw, meron kang sariling quiet time for God, no? Meron kang prayer life, meron kang devotion, meron kang meditation, you will see the hands of God working in your life. Bakit? You let Him work in your life. No? Let God be God. Kaya sabi, Apostle Paul gave a strikingly similar exhortation to make no provision for the flesh. No? Ang sabi niya, let the Spirit renew your thoughts. No? Ang banal na Espiritu ang magbago ng iyong pag-iisip at ng inyong pag-uugali. Attitudes. No? So for the past years, yung nakaraan mo, narito pa rin ba hanggang ngayon? You have that attitude? No? Do you still have that attitude? Examine your heart. Do you still have that lust? No? That reign in your heart? The old sinful nature? Your former way of life? Ganun ka pa rin ba mag-isip? No? Paano ka mag-isip bilang Kristiyano? Inisip mo ba yung mga bagay para sa Diyos o yung mga bagay na pansarili mo?
Amen. So let the Spirit renew your thoughts. Pasakop tayo sa Diyos. Pasakop tayo sa salita ng Diyos. Put on your new nature. No? Created to be like God. Truly righteous and holy. Kasi brother din, ang hirap-hirap naman ng bago eh. Diba? Yes, sa sarili mo, mahirap talaga. But if you will let the Holy Spirit lead you, control your life, surrender your life, no? Makikita mo ang tunay na pagbabago. There are many testimonies, mga kapatid, na yung taong dating masama, no? Makasanlibutan, ay ngayon ay, nakapagbago. Bakit? Dahil sa grasya ng Panginoon. Dahil sa banal na Espiritu. Dahil nakinig siya sa salita ng Diyos at tinanggap niya iyon sa kanyang buhay. So, praise the Lord. Amen. Sa Diyos ang kapurihan, no? So, huwag natin kalilimutan mga kapatid na tayo ay mga tinawag ng Diyos. No? Hindi lang basta tinawag, pinili. Amen. A chosen generation. Peculiar people. People belongs to God. Kaya sabi ko kagabi sa mga mens na paalala sa mga pastor, ang church ay hindi niyo pagmamayari. The church doesn't belong to the pastor. We belong to the church. We are one in one body of Christ. And Jesus said, I have come not to serve, but to be served. Amen. Walang pa-VIP sa church. Yes. We are all servants. Amen. Amen. So, that's how the movement of the church will work according to the Holy Spirit. Hindi siya mag-grieve, no? Dahil ang kagalakan ng banal na Espiritu ay kapukumbabaan ng mga tao. Pag nagpakumbaba ang mga Kristiyano, no? Nagagalak ang banal na Espiritu at siya ay kikilos. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya sabi, Romans 13:14, gawin ninyo ang Panginoong Jesucristo bilang sandata at huwag ninyong pagbigyan ang laman upang masunod ang mga hilig nito. Notice mga kapatid, nandito na yung solusyon para hindi mapagbigyan ng laman. Ano ang solusyon? Gawin natin na ang Panginoong Jesucristo bilang sandata. Bakit bilang sandata? Dahil may laban. Yes. Amen. Bakit kailangan ng sandata? Para saan ba yung sandata? Sa laban. Yes. Mismong sarili mo, kalaban mo, yung laman. No? Pero kung ang Panginoong Jesus ang naghahari sa iyo, ang salita ng Diyos ang naghahari sa iyo, hindi mo mapagbibigyan ng laman. Yes. You will say no to ungodliness. No? You will say no to vices. You will say no to alcohol, to drugs, no? Murder, rape, corruption. You will say no to them. Kung ang Panginoon Kristo ang maghahari sa iyo. Pero kung wala ang Panginoon Jesus sa isang tao, sunod-sunuran lang siya kung ano ang gusto ng laman. Amen po. Sabi, the original language carries the idea of thinking about what you will do in the event of something happening. Pagdating ng tukso, anong ginagawa natin? No? Pag ikaw ay natukso, anong ginagawa natin? Yes, tama po yun, manalangin. At ano pa? Dapat alam mo yung salita ng Diyos. Kasi laban yan. Yes. No? Sabi sa Panginoong Jesus, gawin mo mga tinapay kung ikaw talaga ang anak ng Diyos. Gawin mo yung tinapay mga bato na yan. No? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namutawi sa Diyos. So may laban ho eh. No? So if we think about pleasing our flesh, we furnish the fuel to make it happen. No? Ikaw mismo pa-inosente ka pa eh. No? Ay, hindi ko kasi alam eh. Nangyari na lang. No? Bigla na lang nangyari. No? Nakakalungkot. No? Sa maraming kabataan,
hindi ko po alam yung nangyari sa amin eh. Nabuntis na lang ako. Mhm. Wala po akong alam sa nangyari. Di ba? We deny the fact na tayo, nilagyan pa natin ng gasolina. Kinonsinti pa natin yung laman natin. Di ba? Kaya sabi, if we think about pleasing our flesh, katulad ni Haring David, nangyari sa kanya yung tukso. No? Bakit? Hindi siya pumunta dun sa laban eh. Doon lang siya. Dito lang ako sa templo. No? Yan, para pasyal-pasyal, pa-easy-easy, no? And silip siya doon sa may taas. May terrace. Yung pagkakita niya, there's a woman na naliligo. Sino yun? Bathsheba. So anong dapat ginawa ni Haring David nung nakita niya yun? Dapat umalis na siya, tama? Umalis na siya. Katulad ni Joseph, tumakbo eh. Yes. Di ba? Dapat umalis na siya noon. Hindi niya tinignan. Pagkakita niya, naliligo. Tinitingnan niya pa. Naliligo ba? Nakita niyo? No? Pag mineditate mo yun, no? Nakaka-relate ka dun eh. Oo nga, no? Kasi, tinagalan mo pa eh. Once it lingers in your mind, in your eyes, it will control you. Yung mga pinapatambay mo dyan sa isip mo at hindi mo pinapalayas, Yes. Amen. no? It will control you. Yes. Eventually. Amen. Amen? So, dito kasi ang battleground sa isip. Yes. Meron kang karapatan kung ano yung mga gusto mong manatili at palayasin sa isip mo. May control ka doon. Amen. No? Kung alin ang patatagalin mo sa isip mo at yung mga palalayasin mo sa isip mo. Pero nung panahon na yon, si Haring David, ano nangyari? Tinitigan niya eh. Paano ko nalaman tinitigan niya? Kasi sabi niya, maganda. Nagandahan siya. Tama? Kasi kung isang tingin lang yun, okay, nililigaw. So, di ba? Tapos kung umalis na siya, hindi niya malalaman na maganda yun. Yung nakita niya. Pero bakit nalaman niya na bakit merong pita ng laman doon sa kanyang paningin? No? At nagkaroon siya ng aksyon. Kasi tinagalan niya yung pagtingin. Yes. Tinagalan mo yung pagtingin eh. Diba? Pero kung inalis niya kaagad yun, hindi na niya ma-actionan yun. Bakit? Iniwasan niya na agad eh. Tama po mga kapatid? Yes. No? Eh, niyaya ka ng mga kaibigan mo, halimbawa. Alam mo naman may inuman dun eh. No? Alam mo pa ibang kaibigan mo, nagmamariwana. Nagda-drugs. Ay hindi, Christian ako, kaya ko to. Punta ka naman. So, ganun po ba ang dapat na pag-iisip ng isang Kristiyano? Pag nakita mo ang tukso, ano gagawin mo? Iwasan mo na agad. Amen? Ganun ang battle mga kapatid. Huwag kang pumunta sa lugar na alam mong talo ka. No? Binigyan tayo ng karunungan ng Diyos para manalo sa bawat laban. At kasama sa strategy ng Panginoon ang pag-iwas. Amen? Kaya si Joseph, talagang umiwas siya, di ba? Ilang beses siya tinukso, pero tumakbo siya. Kasi alam niya, kapag tinagalan niya doon sa kwarto na yon, di ba? May mangyayaring hindi maganda. Naunawaan po ba natin mga kapatid? Amen. Yung title natin, Make No Provision for the Flesh. No? Kaya sabi, it's as though our thoughts gather the necessary provisions to move forward and act upon our lustful desires. Parang kinonsinti mo pa yung sarili mo, no? So,
Kaya sabi, make no provision for the flesh could be translated, do not think about how to gratify the desires of the flesh. No? Alisin mo agad sa isip mo. Don't let yourself think about ways to indulge your evil desires. No? Parang kay Adan at kay Eva, lust of the eyes. No? Ngitigan ang ganda Tapos hinipo pa. Lust of the flesh. Nung kinain na niya, yung pinagbabawal, that's pride of life. Amen? So, parang sinasabi mo, no, sa ibang translation din sabi doon, forget about satisfying the desires of your sinful nature. No? Wag doon ituon natin yung ating pag-iisip. No? Lahat tayo dito, mula sa kabataan, hanggang sa mga adults, amen, we are still battling with temptations. Amen. So, to make provision for the flesh is to expect to fail. Mabibigo ka talaga dyan pag pinagbigyan mo. No? Ay, hindi, pastor, minsan lang naman Pagbigyan ko na. Alam mo, yung minsan na yan, May pangalawang. susunod-sunod yan. That's a deception. Yes. No? Kaya, make no provision for the flesh. It's like an alcoholic who's trying to stay sober, but who tucks away a little liquor in a secret stash, just in case. No? Parang isang taong alcoholic na gusto niya nang maging sober, ayaw niya na, no? Pero meron siyang maliit na botilya na nakatago doon sa pinakatago-tago niyang baul. Nilagay niya pa yun doon. So, ano kaya mangyayari? Sa tingin niyo, Hindi pa rin makakita. what's the next scenario? Hindi pa rin. Yes. Amen? Pag sinabing make no provision of the flesh, wipe out all the things that can destroy your flesh. Amen? Amen. Baguhin yung isip mo. Tune in, salita ng Diyos. Make yourself busy in the work for God. Kasi yung mga idle time, katulad ni Haring David, may idle time siya, di ba? Doon naman siya sa laban, wala siyang ginagawa No? Pa-relax. No? And then, natukso siya. No? Kaya tayo sa buhay Kristiyano, mga kapatid, hindi masamang mag-relax. Mag-relax ka sa Panginoon. Sa presensya ng Panginoon. Pero kung nagre-relax ka sa mga bagay sa mundo, no, you will fail. Babagsak ka. Kapatid. No? Buti na lang talaga, mabiyaya ang Diyos. At si David ay na-restore at na-revive ang kanyang relasyon sa Panginoon. Amen? Ganun po kabuti ang Diyos. No? Kaya sa atin, let us not condemn yung mga nag-struggle sa flesh. Let us pray for them. Amen. Amen? At ang isang tunay na Kristiyano, ang mararamdaman niya kapag siya ay nagkasala, hindi condemnation, conviction. Yes. Ano ba pinagkaiba, Pastor? No? Ang sinasabi ng condemnation, you are a mistake. Isa kang pagkakamali. Pero ang conviction, you made a mistake. Nagkamali ka. Pero hindi ikaw yung mali. Nagkamali ka. May conviction Conviction will lead you to go back to God. Pero ang condemnation, it's like Judas, it will kill your life. Magkaiba po yun. No? Conviction and condemnation. So, kaya napakahalaga ng ating relasyon sa Panginoon at nung pagkilala natin sa banal na Espiritu. There will be always conviction. He's making provision for the flesh. Kapag ang isang tao ay alam niya nang makakatukso sa kanya pero ginagawa niya pa. No. So, in a similar way, those who seek to live godly lives must identify their stumbling blocks
and remove them. Dapat ma-identify mo kung saan ka nadadapa. Okay? Diba, ikaw ay mahina sa bisyo, no? Yan ang kahinaan mo. Or ikaw ay babaero, ikaw ay lalakero, no? Or kung ano man mga kabahay na kahinaan mo, dapat tanggalin mo yan. Remove them. No? Kasi pag di mo tinanggal, no? Lagi mong madadaanan yan. Hindi ka makaka-move on. No? So, ganun mo yun. So, halimbawa, ikaw ay nagkaroon ng karelasyon in the past, your ex, no? Na mali. Tapos, lagi mo tinitignan yung Facebook niya, makamove on ka. Lagi mong titignan yung mga chats niyo, yung sweet pa kayo, makamove on ka? Hindi. No? Tapos, andun pa, yung mga picture, naka-compile pa. No? Tapos pag, alaala, no? Tama, sabi nito, alaala, memorabilia to eh. Tapos habang naglilinis ka, ay, ito kami dati. Tapos nandun pa yung tape, no? Pinatugtog mo pa yung tape song niya. Sorry sa mga bataan kung di nyo alam yung tape. Yung tape, yung may side A, may side B. So, makaka-move on ka kaya nun? Hindi. So, make no provision of the flesh. Katulad ng asawa ni Lot, di siya makamove on sa ganda ng syudad ng Sodom at Gomorrah. Sabi ng Panginoon, huwag kayong lilingon pagkalabas niyo dun sa syudad na yan. Eh, lumingon siya. Naging haliging asin. No? Na-stuck siya doon. So, ganun din ang mangyayari sa isang tao na palingon-lingon sa mga pamumuhay niya nung nakaraan. Pinagbibigyan niya ang flesh. Alam mo naman ngayon yung kahinaan mo eh. Alam naman yun, doon ka talagang babagsak eh. No? Tapos, wala kang ginagawa para alisin yon. So, believers are to live and behave like Jesus Christ did. Paano ba ang behavior ng Panginoon? We must put fleshly thoughts out of our minds. Out of sight, out of mind. No? Ang isang bagay na matagal mong hindi nakikita, mawawala yun sa isip mo. Tama? Out of sight, out of mind. Pero ang isang bagay na lagi mong tinitignan, tinititigan mo pa, hindi yan mawawala sa isip mo. No? Gusto mo lang mag-move on, pero stalker ka na. Naalam mo kung anong buhay niya. Ay, na pala yung boyfriend niya, yung bagong boyfriend niya. Mas pogi ako dun, ha? Amen? So, it will not help you to grow, to mature your thoughts. No? Kaya sabi, we must put fleshly thoughts out of your minds. Romans 7, chapter 7, verse 21 to 25. Sabi, ito ang natuklasan ko. Kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Katulad ng nangyari kagabi kay Nanay Bing, no? The devotion siya eh. May distraction sa paligid, no? Pero pinalangin niya yung apo niya, no? At nag-sorry naman yung apo niya. Praise the Lord. So, sabi doon, kapag gumagawa tayo, gusto natin gumawa ng mabuti para sa Panginoon, ano yung laging malapit? Tukso. Papunta kang Bible study. Daming mga bagay-bagay na yan. Papunta kang prayer meeting. No? Papunta ka, attend ka ng church, attend ka ng service. No? Or ikaw mismo sa bahay nyo, meron kang quiet time. Tapos bago yung quiet time mo, talagang ang daming distraction. Nangyayari? Yes.
Totoo, sinasabi ni Apostle Paul. Tapos kung ano pang gumugulo sa isip mo. Amen? Kaya ang sabi doon, sa ikabuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Gusto mong sundin. Ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip. Binibihag ako ng kapangyarihan ito at kasalanang naninirahan sa aking katawan. Kay saklap ng aking kalagayan, sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito na nagdadala sa akin sa kamatayan? Wala nang iba kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Sino po ang makapagliligtas sa atin? Ang Panginoong Jesus. Kaya nga sa tuwi-tuwi na tayo lumapit sa Panginoon. Lagi sa Kanya. Sa Kanyang presensya. No? Kapag nandiyan ang tukso, lapit agad sa Panginoon. No? Focus on Jesus. Do not lose your focus. Kasi pag wala ka sa focus mo na sundin ang kalooban ng Panginoon, no? Mabibigo ka sa pinapagawa ng Panginoon. The Apostle Peter urged the early disciples. Anong sabi naman ni Apostle Peter? 1 Peter 2:11. Mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito, talikuran na ninyo ang mga pagnanasa ng laman na nakikidigma sa inyong mga sarili. Merong digmaan sa mismong ating loob, sa mismong ating sarili. Amen? So, abstain, sabi layuan, yung mga sinful desires which wage war against your soul. No? Ephesians chapter 2, verse 3, sayin natin. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman, ang sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Dahil galit po ang Diyos sa kasalanan. No? Pero dahil sa biyaya niya, siya rin ang gumawa ng paraan para tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Kaya naman ngayon tayo ay na born in spirit, na born again, renewed ang ating minds. Doon ba nagtatapos yun? Hindi. May laban tayo araw-araw. Yes. Amen. No? Kaya ano ang strategy ng mga Christian? Pag temptation, you pray, no? You meditate the Word of God, iwasan mo. No? Huwag mo nang tignan. No? Huwag mo nang patagalin sa isip mo. Ituon mo ang pag-iisip mo sa kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Amen? Sinful thinking influences our behavior. Amen? Yung makasalanang pag-iisip, yun yung nakaka-influensya sa ating mga ugali. Ayan. Yung sa ating pamumuhay. Kaya nag-umpisa yan sa pag-iisip. Amen? Iniisip mo, okay lang naman to kasi marami namang gumagawa nito eh. No? It's fine. Diba? Para sa iyo, okay lang to kasi ito talaga ang kalakaran sa sanlibutan. No? So, it will influence your behavior, mga kapatid. To the point of gratifying the cravings of our flesh. Sa puntong mapagbibigyan mo ang pagnanasa ng iyong laman. Kapag tayo nanangan sa pitan ng laman, masusunod mo ang nais nito. Kapag doon ka nanangan. No? Kaya binigyan diin ang kasulatan ng Panginoong Jesucristo. It emphasizes the incredible power of the thought life. Makapangyarihan no? Kung yung ating pag-iisip. Making no provision for the flesh requires taking captive every thought to make it obedient to Christ. No? Kasi tayo ang may ano yan eh. Control niyang pag-iisip natin eh. Yung mga bagay na pinapanatili natin dyan. 2 Corinthians 10:5. Sabi doon, ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas,
laban sa kaalaman tungkol sa Diyos. At binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Amen? Dapat yung ating pag-iisip ay matuto na sumunod sa Panginoong Hesus. Sa isip pa lang, no? Doon nagsisimula. How do we do this? Paano natin maggagapi? No? Ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos, yung kapalaluan, paano mo magagapi yun? Paano natin mabibihag ang lahat ng isipan upang matutong sumunod sa Panginoong Hesus? By guarding our hearts and our thinking. No? Anong dapat nating isipin? Philippians 4:8. Bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong isaisip. Ito, dapat laging nasa isip mo. Mga bagay na karapat-dapat. No? Paano mo malalaman yung mga bagay na karapat-dapat? Sa salita ng Diyos. Dapat alam mo ang salita ng Diyos. Mga bagay na kapuri-puri. Sa salita ng Diyos pa rin yan. Yun ang batayan. Mga bagay na totoo. Mga bagay na marangal. Mga bagay na matuwid. Mga bagay na malinis. Kaibig-ibig at kagalang-galang. Yun ang mga bagay na dapat nating isa-isip. No? Let's just do the right thing by the way of thinking right. Amen? Kasi kapag tama ang pag-iisip mo in position to the Word of God, in accordance to God's will, yung pag-iisip mo, no, magagawa mo ang kalooban niya. Amen? So, basahin din natin sa Colossians 3:1 hanggang 2. Yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Maliwanag po ba? Kaya napaka-crucial ng pag-iisip natin. No? So, kasi ang sa original word talaga, mga kapatid, pag ginamit yung heart, yun ay pag-iisip din yun no, sa Biblia. No? The heart is deceitful above all things. Diba? Mababasa natin. Who can know it? Sa ibang translation, pag sinerch natin yun, pag-iisip din yun Kaya let us guard our minds and our hearts sa pamamagitan ng ng salita ng Diyos. No? Hindi ko kayang gwardyahan yung isip mo. No, kapatid. Individual tayo. No? I can only do so much to pray for you, to remind you, no, to share with you what is the will of God. No? Pero ikaw pa rin ang may control sa pag-iisip mo. Amen? Bakit ang isang tao hindi makatulog sa gabi? Anong kadalasan? Dahil magulo ang kanyang pag-iisip. Amen? Paano kaya namin maayos yung problema na to? Hindi ka makakatulog yan. Naranasan ko yan No? Yung stress sa trabaho. Paano ko ba matatapos yung trabaho ko na to? Pinapagawa sa akin ng boss ko. Tapos wala na akong tulog. At nangayayat ako nun. No? Hanggang sa, yun, nilagnat, nagkasakit to. Kasi takot ka no? Kailangan magawa ko to So hindi ka ngayon makatulog. Amen. Pag-aalala. Amen. Ano pa ang mga bagay? Yung mga utang, di ba? Ano kaya mo babayaran yun? Diba? Hindi ka ngayon makatulog. Tama po ba? Yes. Pero anong sabi ng Biblia, mga kapatid? Cast your cares upon Him. Amen. Kaya nga nandiyan ka sa sitwasyon na yun na parang bang hindi mo kaya Para malaman mo na may Diyos. Amen. Na may magagawa sa buhay mo, kapatid. Amen. Yun.
Kaya ka nga nandiyan sa sitwasyon na yan na parang kaharap mo yung Red Sea. Parang ikaw si Moses. Paano ba kami? Anxiety ka na, no? Talagang stress na stress ka na. Tapos sinisisi pa ako ng mga taong to. Paano kami makakalagpas, makakaiwas dito sa mga taga-Ehipto na ito? Papatayin kami. No? Ano ginawa ni Moses? He prayed. Lord God, Father God, what shall I do? No? And then, nireveal sa kanya ng Lord kung anong paraan. No? Ano yung hawak mo? Sabi sa kanya. Tungkod mo. At sabi sa kanya, itaas mo, iharap mo dun sa dagat. Sumunod si Moses. No? Nagtanong ba si Moses, bakit? Gumanon ba siya? Hindi. Sumunod lang siya. Amen. Dahil nagtitiwala siya sa Diyos. Amen. No? Ganun minsan eh. Binibigyan tayo ng Lord ng direksyon, pero minsan hindi natin maintindihan bakit yun ang binigay. Lord, bakit ito yung direksyon na binibigay mo sa akin? Hindi mo maintindihan, di ba? Maintindihan mo lang kapag katapos na. Pag sumunod ka. Amen. No? When you believe, you will see. Hindi to see is to believe. When you believe, you will see the hand of God working in your life. Glory to God. Amen. What's the next chapter na nangyari? Nahati ang dagat. Yes. At nakalpas ang mga Israelita. No? At kung susundan sila ng mga taga-Ehipto, nakakabayo pa, no? Sila yung nalunod doon sa dagat. Amen. Yes. Praise the Lord. Amen. So, tinuon ni Moses yung kanyang pag-iisip sa Diyos. Amen. Ang daming komento, ang daming argumento sa paligid niya. Daming ingay, daming kaguluhan. And there's so much pressure. Pressure, no? Talagang natataranta, nagpapanik ang mga tao. Pero si Moses, no, he prayed to God. No? Kaya, yung ang kanyang isip ay kumalma. Yes. Parang beside the still waters, because the Lord is my shepherd. No? Amen. He makes me lie down in green pastures. He lead me beside still waters. Lord, even though I walk in the valley of shadow of death, I fear no evil. Amen. For your rod and your staff, they comfort me. They guide me. Amen. And you anoint my head with oil, and my cup will overflow, no, in the front of my enemies. And surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Amen. Hallelujah. Amen? So, yun po mga kapatid ang solusyon ituon mo. No? Sabi doon, yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo. Utos mo ito, ituon ninyo. Yes. Huwag mong gawing last option si Lord. Dapat laging nakatuon ka sa Kanya. Ituon mo ang iyong pag-iisip. Ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos? Ano ba yung kalooban ng Diyos? Doon mo ituon ang iyong pag-iisip. No? Making no provision for the flesh as follows, mga kapatid. Set your minds on the things above, not on earthly things. Bilang tayo yung mga bagong creature, sabihin, if anyone's in Christ, sabi sa 2 Corinthians 5:17, we are new creation. No? And sa 1 Corinthians 2:14, ang sabi doon, sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay maunawaan lamang sa paraang espiritual. Amen? Kaya ang sabi sa next verse, 2:5, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Praise the Lord. Ano ang dapat nating maging kaisipan? Katulad ng kaisipan ng Panginoong Jesus. Paano mangyayari yon? Sa salita ng Panginoon. Tayo dapat nakabatay. Amen? He taught Christian to have the same mindset, no, as Christ Jesus set the example. The mind of Christ is made known to believers by the indwelling of the Holy Spirit. No?
John 14:26. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Praise the Lord. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat. Pag sinabing lahat, may kulang? Walang pagkukulang. No? Lahat ng bagay ituturo ng Banal na Espiritu kung ikaw ay magpapakumbaba at aaminin mong hindi mo alam ang gagawin. Huwag kang magkunwari-kunwari, alam mo, marami kang alam at alam mo ang gagawin kung hindi mo alam. Amen? Laging tatanong ka sa Banal na Espiritu at sa pamamagitan ng pag-meditation mo, He will reveal. Yes. No? Kasi ang sabi dun sa sumunod, at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. So, paano maalala ang salita ng Diyos? Kung nabasa mo. Eh kung hindi ka nagbasa, may maalala ka? Ano nga ba yung sinabi ni Pastor nun? Kaya gano'n ka, no? Nakakaalalahanin mo pa eh. Di ba? Hindi mo naman alam kung yung sinabi nga nung nagpipreach ay galing nga sa Biblia. Pero para makasigurado ka na galing sa Panginoon at sa Banal na Espiritu, ikaw mismo, first hand, nabasa mo. Yes. Amen. Hindi sa second hand, hindi sa third hand mo narinig. No? Kaya sabi, sa chapter 16, verse 12 to 15. Marami pa akong sasabihin sa inyo, subalit hindi pa ninyo kayang tanggapin sa ngayon. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig at ipapahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Amen? Magkakaroon ka pa ng vision. No? Gagabayan mo kasi yung patnubay eh. No? Minsan kahit gising ka, may vision ka eh. Yes. I don't know if you experienced that. Yes. Alam mo, yung bibigay sa'yo ng Banal na Espiritu na pag ginawa mo ito yung pwedeng mangyari. Halimbawa, major decision, no? Major decision. Tapos nag-iisip ka ngayon. And nag-pray ka sa Lord. Papakita sa'yo ng Banal na Espiritu eh. O anak, kapag ito ang naging decision mo sa bagay nito, ito ang mangyayari. Pero kapag ito naman, ang kalooban ko ang sinunod mo, ito ang mangyayari. So, sasabihin mo ba yung totoo o hindi? Yun eh. Yun eh, no? So, susundin ang Banal na Espiritu. Amen po? Ay sabi, pararangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipahahayag niya sa inyo. Ang lahat ng nasa Ama ay sa akin. Kaya ako sinabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipahayag niya ito sa inyo. Praise the Lord. No, kikilos ang Banal na Espiritu kung tayo ay talagang sumasampalataya sa Diyos. May personal na relasyon sa Diyos. Romans 8:9. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman. Amen? Yes. Gradually, we overcome. We are more than conqueror. Unti-unti, napagtagumpayan natin yung pita ng laman. Kundi ayon na sa Espiritu tayo namumuhay. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang tao ngayon. Amen? 1 Corinthians 2:11-13. Walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao. Amen? Wala. Maliban sa kanyang sariling Espiritu. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Ang tinanggap natin ay hindi ang Espiritu ng sanlibutan, kundi ang Espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. Kaya nga, kami ay nangangaral hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Ang ipinapaliwanag namin ay mga katotohanang espiritual para sa mga nagtataglay ng Espiritu. Amen. Amen? Kasi may dalawang klaseng Espiritu na binanggit eh. Yung mula sa Diyos at mula sa sanlibutan. No? Mula sa kaaway, mula sa sanlibutan. Hindi pwedeng may gitna. No? Dalawa lang ang Espiritu na pwedeng manahan sa isang tao. No? Kaya tayo ay magpasakop
sa pangunguna ng banal na Espiritu, at ang mangyayari, magkakaroon tayo ng renewed mind, bagong pag-iisip na according to the will of God. Romans 12:1. No? Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Amen po? So, mga kapatid, let us test our minds. No? Ngayong oras na ito, testingin natin. Ano ang 5 bagay na importante sa iyo? No? Yung number 1, yung number 2, yung number 3, yung number 4, yung number 5. Ano ba yung mga nasa isip mo na importante sa iyo? Amen. Kasi kung ano yung 5 na yon, yung mga pangunahin na nasa isip mo, yun ang gagawin mo. Amen. Kung wala sa top 1 ang Panginoong Jesus, kung wala siya sa top 1 priority mo at hindi yun yung nasa top 1 na pag-iisip mo, yun kaya yung gagawin mo? Siyempre hindi. Hindi naman yun yung nasa isip mo eh. No? Baka pang top 7 lang ang Panginoon para sa iyo. Top 1 na. Ang top 1 ko ay yumaman. Ito ang pinaka-top 1 ko talaga eh. No? Halimbawa, yun yung nasa isip. Let us test your mind, mga kapatid. No? Ano yung pinaka-una sa iyo sa pag-iisip mo? Amen? Eh yung top 2, ano kaya yun? Kasi kapag na-identify mo kung ano yung mga top priority mo sa buhay, yun yung kalalabasan ng isa sa buhay mo. Amen? Kaya sinabi sa verse 1, living sacrifice, ialay ating buhay sa Panginoon. Yes. Ang ibig sabihin dyan ni Apostle Paul, ang Diyos dapat ang number 1 sa ating buhay. Ang top priority, non-negotiable. Yes. No? Pero kung halimbawa, ang asawa ko ang top 1 sa akin, wala yun. Hindi ang Diyos. Siyempre, siya lagi yun. No? Kaya yung isang kanta, sabi doon sa asawa niya, sinasamba kita. Sinamba niya ang asawa niya. Sino dapat sambahin? Sabi ng Panginoon, ang Diyos. Tayo kasi unconscious, hindi natin namamalayan, sinasamba na pala natin yung tao. Sinasamba na pala natin yung bagay, yung pera. Sinasamba na pala natin. Kasi yung top 1 sa isip mo, ng lahat ng bagay gagawin mo para lamang masunod yun. Yun ang iyong Diyos. Kaya sabi sa verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Kasi ang top 1 sa takbo ng mundong ito, siyempre yung self-centeredness, pride, makasarili. Puro ikaw. Yun ang top 1. No? Sa halip, sabi doon, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Yan. Ating pag-iisip ay mabago sa pamamagitan ng kanyang salita. At pag nabago ng ating pag-iisip, magkakaroon tayo ng pangunawa sa kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo ang mabuti. Amen? Kasi hindi mo agad magagawa yung mabuti eh. Ang una, mabago yung isip mo at magkakaroon ka ng pangunawa. Amen? Kaya sabi ng Apostle Paul, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Galatians chapter 5:16. No? So malapit na po matapos. Sabi doon, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang pagnanasa ng laman. Hindi naman sinabi dito, kapag na-born again ka, wala ka nang nararamdaman
sa laman. Sinasabi ba yun doon? Hindi yun ang sinasabi ng Biblia. Kaya nga ini-emphasize ng Biblia na merong tentasyon, kahit Christian ka na, mas marami pang ang atake sa iyo. Yes. Yes. Dahil sino ba yung aatakihin ng kalaban? Eh di yung mga Kristiyano. Yes. Ano naman atakihin niya yung kakampi niya? Kakampi niya na ngayon. Amen? So talagang maraming atake, maraming tentasyon. Gagamit yan ng iba't ibang mga bagay para ikaw ay malaglag at matukso. Amen? Pero, ano ang solusyon? Mamuhay kayo ayon sa Espiritu upang hindi mapagbigyan ang pagnanasa ng laman. Yun naman po pala ang solusyon. Mabuhay tayo according to the Spirit para hindi mapagbigyan ang pita ng laman. We make no provision for the flesh when we live in obedience to God and His Word. No? And keep in step with the Spirit by crucifying the flesh with its passions and desires. Galatians chapter 5, 24 to 25. Last 4 verses na po mga kapatid. Dahil sabi, ipinako na sa krus ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang laman at ang masasamang hilig nito. Kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. Buhay ka eh. You're alive in spirit. Kaya makakapamuhay ka sa Espiritu. Unless hindi ka talaga na born again. No? Unless nag-a-attend ka nga ng church, pero hindi mo naman tinatanggap ang salita ng Diyos. No? So, yun yung problema. Kaya sabi, keep in step with the Spirit by crucifying the flesh and its passions and desires. The only way to experience real abundant life in the Spirit is to die to the flesh. Basahin natin Romans 8, 12 to 13. Mga kapatid, wala tayong pananagutang sundin ang mga hilig ng laman upang mamuhay ayon sa katawang makalaman. Sapagkat mamamatay kayo kung mamumuhay kayo ayon sa katawang makalaman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Amen? Itong gawain na ito, ay ito, pamumuhay saan ito? Sa Espiritu. No? Eh kung ngayong Sunday, nandun tayo sa sa sugalan or sa pasyalan, wala tayong panahon sa Diyos. No? Again, hindi masamang mamasyal o mag-relax. No? Kung involved ang Diyos sa lakad mo. Amen? Kung may pahintulot ng Diyos sa lakad mo. Amen? Kasi pinagpipray yan yung bawat lakad. No? Yes. Lord, nais po namin pumunta sa ganoong lugar, sa petsang ito, ang kalooban po ang mangyari. Yes. No? I-reveal naman sa iyo ng Lord kung matutuloy o hindi. Amen po? Yes. So, ganoon po yun. Kaya sabi, sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo ayon sa katawang makalaman. So, wag natin ipilit yung sarili natin. Yes. Ang ibig sabihin ng pamumuhay sa Espiritu, kung ano yung kagustuhan ng kalooban ng Diyos, yun ang ating susundin. Amen? Hindi yung halimbawa, plano kayo ng plano sa pamilya nyo, o plano tayo ng plano dito sa church. No? Pero pag sarili pala, yung ating intensyon, hindi po yan ang kalooban ng Diyos. Hindi magpa-progress ang ministry. Hindi mag-upgrade kung pang sarili lang natin yung plano. No? That's why when we plan, it is according to the will of God at pinapanalangin natin kung anong kalooban ng Diyos ang mangyari dito sa ministry ito. Amen? So, ganun po yan mga kapatid, to live according to the Spirit. Kaya, we have an obligation, but it is not to the flesh. Ang obligasyon natin to live according to the Spirit. Dahil kapag tayo ay nabuhay sa laman, ano ang dulo nun? Kamatayan. Nagtanim sa laman, dulo ay destruction. Pero pag ikaw ay nagtanim sa Espiritu, namuhay ka sa Espiritu, yun ay buhay na walang hanggan. So, paano mo malalaman na ikaw talaga ay may buhay na walang hanggan? Kung ikaw ay namumuhay sa Espiritu.
Amen? So, ngayon po mga kapatid, again, ang title natin, Make No Provision of the Flesh. No? So, matuto tayo sa mga nakaraan, no? Na napagtagumpayan natin yung mga temptasyon. Matuto tayo sa mga tao sa Biblia na tempt din. Amen? Katulad ng example natin, si Haring David. No? Kaya yun nasulat para ano? Para tayo ay matuto. Amen? Kaya yun nasulat para tayo ay merong lakad na dapat nating sundan. Na ganun pala ang mangyayari kapag ang desisyon natin ay makalaman. Amen? Kaya po, mga kapatid, inanyayahan ko kayong tumayo at manalangin. Tayo po ay sama-sama sa panalangin ito. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Ama, sa umagang ito, sa iyong mensahe, Panginoon, na kami nga po, Lord God, ay mabuhay sa Espiritu ng sa gayon, hindi namin mapagbigyan ang pita ng laman. Surely, Lord God, tinataas namin sa iyo, isinusuko namin sa iyo ang aming buong katauhan, Panginoon. Kasama na, Lord God, ang mga emosyon, ang aming pag-iisip, ang aming mga ninanais, Panginoon. Kasama na, Lord, ang mga pangarap, Panginoon. Kaya naman, Lord God, sa iyo lang namin, Lord, tinataas sa mga bagay na ito dahil alam mo kung ano ang mas mabuti para sa amin. Amen. Lord, we pray, guide us, Lord God. Amen. Lead us, Panginoon, kung anong dapat namin gawin, kung anong dapat namin isipin, kung anong dapat namin unahin, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na ikaw dapat ang pangunahin sa aming buhay. Kaya naman, Lord, patuloy na ikaw ang maghari, dalangin namin sa bawat isa. Ang mga salita mong narinig namin sa umagang ito, maitanim ng malalim sa bawat puso. Lord, break down our pride. We pray, Lord God, Yes. teach us to humble ourselves, Panginoon. Continue, Lord God, to teach us to know your ways, Panginoon. Teach us, Lord God, to follow your steps. Maraming salamat, Panginoon, dahil tunay na ikaw lamang ang may magagawa sa aming buhay na kami ay mapabuti, Panginoon. Salamat po, Ama, sa iyong grasya. Salamat po sa iyong biyaya at sa kahabagan na laging sariwa bawat umaga. Maraming salamat po, Ama. Tinataas namin sa iyo ang aming mga mahal sa buhay na wala pang relasyon sa iyo. Tinataas namin sa iyo, Panginoon, ang mga tao aming kakilala na wala pang pagkakilala sa iyo, Lord God. We pray for them, Panginoon, na sila nga rin po, Panginoon, ay makakilala sa iyo at naway makita sa amin, Panginoon, ang mabuting asal, Panginoon. Naway makita sa amin, Lord God, na ikaw ang tunay na Diyos na aming pinaglilingkuran, na siyang ang tunay na matuwid at tunay, Lord God, na mabiyaya sa lahat. Maraming salamat po, Ama. Sa iyo po namin binibigay ang pagpasasalamat, pagsamba at kalwalhatian magpakailanman sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. To God be the glory.